high. Alleluia, amen. Let praises fill the sky. Alleluia, amen. He is our guide and friend. To us he'll condescend. His love shall never end. Alleluia, amen. Praise yes our Christ again. Alleluia, amen. Life shall not end the strain. Alleluia, amen. On heaven's blissful shore, His goodness we'll adore, singing forevermore. Alleluia, amen. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high, upon the skies across this land. The only mighty, the truth and all, He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, upon the skies across this land. The only mighty, the truth and all, He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer is a powerful weapon, stronghold comes sounding down, 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 down. We want to see Jesus lifted high, upon the skies across the land. That we might see the truth and
pieces, broken and scattered. Mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but unforsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the glory in your eyes. Bury yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set our treasure in jars of faith. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost,
Panginoon ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa mga oras na ito, O God. Na sa araw na ito, Panginoon, ay araw na iyong pagkabuhay. Alam namin, Panginoon, na ikaw ay nagbuwis ng iyong buhay para sa aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Pinasan mo, O God, ang krus para sa aming lahat, Panginoon, para matubos ang lahat ng aming mga kasalanan. Maraming salamat, O God, dahil muli sa mga panahon ito na ipaalala muli sa aming Panginoon kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Kung gaano ka, Panginoon, na nagmahal sa bawat isa sa amin. At kahit na sarili mong anak, O God, inyong ibinigay para sa aming lahat. Lord God, hindi man kami sama-sama, face-to-face, Panginoon, sa pananambahan sa inyo sa araw na inyo pagkabuhay, O God. Pero alam namin sa bawat puso at isipan namin, Panginoon, patuloy ka na buhay. Patuloy ang iyong mga salita, Panginoon, na siyang aming nagagamit sa pang-araw-araw na may pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming pong mga pagsubok na pinagdaraanan sa mga panahon ito, ikaw, O God, ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng buhay, ng pag-iingat, Panginoon, na sa iyo lamang namin makakaptan. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami inilalayo sa anumang kapahamakan at karamdaman sa buhay. Nabalot, Panginoon, ang mundo ng kasalanan, balot, Panginoon, ng karamdaman. Na alam mo, Lord God, na sa bawat mga anak mo na nandito, Lord, na nakikinig sa inyong mga salita, natatamasan namin, Panginoon, ang kaligtasan, na sa araw-araw namin pamumuhay, alam namin, Panginoon, niya, bigis mo kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy ang kaligtasan sa amin, simula pa ng una hanggang sa hanggang kailan, Panginoon, na makasama ka namin sa takdang panahon, Lord, at na itinakda mo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy ka na manahan sa aming mga puso at sa aming panginginig na inyong pong mga salita. Hindi lang, Lord, yung pagtatapos sa aming panginginig, kundi aming Panginoon, na isang pabuhay, may ibahagi, Panginoon, sa buong mundo ang magandang balita na nagmula sa inyo. Patuloy ka na kumilos, Lord, at sa buong mundo, maging sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat kapatiran, sa bawat mga anak mo, Lord God, na hindi pa nakakilala sa inyo. Abutin niyo po sila, Panginoon, na inyong pagpapala. Abutin niyo po sila, Panginoon, na inyong pagpapagaling sa sakit na COVID na ito, Lord God. Ano man, Lord God, ang aming pong hindi nasabi sa mga oras na ito, mga panalangin, nais, Panginoon, na ilapit sa inyo. Alam niyo po, Lord God, ang nilalaman ng aming puso't isipan. At kahit hindi pa namin, Panginoon, sinasabi sa inyo, nababanggit, alam niyo na po, Panginoon, ang nilalaman ng aming puso, ng aming kaisipan, kung ano, Panginoon, ang nais namin, hilingin sa inyo sa mga oras na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat, O Panginoon, na ang lahat, Lord God, ay mapagtagumpayan namin sa pagkakasama ka namin. Sa iyo lamang, Panginoon, kami nananampalataya, nagpapasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
direction be. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to love. Mga kapatid, narito ang pagbasa mula sa Ebanghelyo sa Aklat ni Juan, Kabanata 20, mga talata 1 hanggang 18. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus at umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ali, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro po ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabuni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, pagpalain po tayo sa pagkarinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mapagpalang umaga po. Happy Easter Sunday, mga kapatid ko sa Panginoon. Ito po ay makasaysayang pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus, sa buhay ng kanyang mga alagad noon, sa buhay ng ating mga iglesia at lalo tigit sa atin na mga mananampalataya. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos namin na aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil binuklod niyo po kami na kami ay makapakinig ng iyong mabuting balita. Pagpalain niyo po kami sa aming pagtanggap ng iyong mga salita at narito din po Diyos ang iyong abang lingkod. Gamitin niyo po ang aking buhay para ihayag ang iyong mabuting balita sa iyong mga anak. Ito po aking panalangin at hiling sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Mga kapatid, naalala ko po sa ating mga iglesia lokal sa panahon ng Easter Sunday, pagkatapos po ng ating gawain o pananambahan, alam na po ng mga bata na sila po ay hahanap ng itlog, sila po ay masayang kakain, sila po ay masayang nagbibigay sa kanilang mga nanay, sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga kaibigan, at maging tayo din po ay masaya at sama-sama na kumakain o kakain ng itlog at iba pang mga pagpapala na inihanda sa ating mga iglesia lokal. Subalit, ito po ay 2 taon na tayo
2020, 2021, no po, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay online worship service po tayo. Subalit, naniniwala po ako na tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon dahil nandyan po ang television, nakakapanood po tayo ng mga gawain sa iba't ibang iglesia lokal. Ganon din po sa mga radyo na napapakinggan din po natin, napapanood pa po natin ito, may dagdag na ngayon sa YouTube, at ganon din sa pamagitan ng pagnilay-nilay natin sa mabuting balita ng ating Panginoon. Tiyak, ako, kayo ay nagkaroon po ng kaunawaan o kaalaman patungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, patungkol sa kanyang mga alagad, patungkol sa mga mananampalataya noon, at patungkol sa atin sa kasalukuyan na mga mananampalataya naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Naalala ko lang po noong ako ay bata pa na sa mga ganitong gawain, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Easter Sunday. Minsan po noon nanonood lang kami sa TV o nakikinig sa radyo kapag po may pagkakataon na may budget ang nanay ko, pupunta kami sa bayan para magsimba sa ganitong Easter Sunday. Subalit noon nagbabasa din ako ng Biblia. Pero kakaiba po sa ngayon dahil nasasabi ko nga po na maraming mga tao ang ginamit ng Diyos para sa akin at maging sa atin na nagkaroon po tayo ng pagkaunawa na maintindihan po natin ang ating napapanood sa television, napapakinggan sa radyo, napapanood sa YouTube, nababasa sa banal na kasulatan, at kung hindi lockdown ay ilang taon din po natin na face-to-face worship service o harapan po tayo sa simbahan na ginagawa po natin ito. At tiyak sa ating selebrasyong ito, sa ating mga ginagawa sa mga panahon na ito, ay nagkaroon po tayo ng tamang kaalaman patungkol sa mga gawain na kung bakit natin ito ginagawa. Kaya dito po napapansin ko na tayo po palang mga nanay, mga kababaihan, dahil si Maria Magdalena, siya po yung madaling araw, madilim-dilim pa araw ng linggo, siya ay pumunta sa libingan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga susunod na mga alagad, mayroon pang mga anghel at mayroon pong si Jesus na nagsabi kay Maria Magdalena, bakit ka umiiyak? Subalit hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Yun pala ay ang ating Panginoong Hesukristo na. Marami din po sa atin na ganun po, alam lang natin, katulad ko yung testimony ko noon na ganyan din ako, pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil habang tayo ay nagkakaedad, habang tayo tumatanda, ay nadagdagan po ang ating kaalaman, ang ating pagkakakilala at pagkaunawa patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, patungkol sa isang buhay na mananampalataya at lalo tigit kung bakit natin ito ginagawa. Kaya dito po ay bagamat alam natin ang kahalagaan ng selebrasyong ito sa ating mga iglesia lokal, sa ating buhay bilang mananampalataya, mahalaga din po na kailangan natin maunawaan ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, ang paglilingkod bilang mga alagad niya. Kaya, di ba sa ating liturhiya, nilalagay ko po ang sinasampalatayanan ko dahil doon nagkaroon po tayo ng pagkaunawa na sabi doon ay si Jesus sa ikatlong araw, siya ay mabuhay mula sa mga patay. Umakyat sa langit at upo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. So doon pa lang, mayroon na po tayong kaalaman na ganun ang nangyari sa ating Panginoong Hesus. At siya po ang maghukom sa atin
pagdating ng araw na kung saan ay kaya sinasabi niya yung buhay na walang hanggan. Dahil pagdating ng takdang panahon, ito po ay makikita natin, masasaksihan natin ang isang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa mga mananampalataya. Sa ngayon, ang buhay na walang hanggan naranasan din po natin dahil tayo ay pinagpala ng ating Panginoon sa araw-araw nating mga buhay. Binibigyan niya tayo ng kaalaman, binibigyan niya tayo ng proteksyon, tinutugon niya ang ating mga panalangin. Ito po ay kapahayagan na ang Diyos ay buhay at kumikilos sa iba't ibang kaparaanan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ngayon, dahil po alam natin ang ating Panginoong Hesus ay siya yung hukom, siya yung tagapagligtas. At ito po ang gawaing ito ay napakayaman, napakahalaga sa atin. At ito po ay inasahan ng ating Panginoon ng selebrasyong ito. First Sunday of the month ay communion worship service natin sa ating mga iglesia. At ito po ay celebrar natin ngayon ng Agape Love. At kung paano binuklod ng ating Panginoong Hesus noon ang kanyang mga alagad sa pagtanggap ng pagkain, tayo din po sa kasalukuyan. Binubuklo din po tayo ng ating Panginoon na tatanggap ng mga pagpapala, hindi lamang pagkain, hindi lamang kaalaman, hindi lamang kalakasan, kundi marami pang iba. Tayo po ay pinagpala ng ating Panginoon at inaasahan sa atin ng Panginoon palagi na sa ating pagkaroon ng kaunawaan, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, ako, ikaw, sama-sama tayo na ihakbang natin ang ating mga paa para abutin ang mga tao na alam natin na kailangan din po silang turuan, kailangan din po silang tutukan, kailangan din po sabihin sa kanila ang kahalagan ng pagsunod, ang pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo noon ay walang nagtuturo, ako sabi ko nga, walang nagtuturo sa akin, binabasa ko lang ang Biblia. Pero sa panahon ngayon, masasabi ko pong pinagpala ako dahil maraming mga tao na ginamit ang Diyos para sa akin na ituro ito. At ganun din sa pamagitan ng radyo, sa pamagitan ng television, ng YouTube, sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Mas lalo po nadagdagan ang aking kaalaman. Kaya tiyak ko, kayo din po na katulad ko na mananampalataya, dinagdagan din po ng Diyos ang kaalaman ninyo, ang pagkakakilala ninyo sa Kanya. At naniwala po ako kung paano po ako pinagpala ng Diyos, pinagpala din po kayo ng ating Panginoon upang kayo, ako, ang ating mga labi ay sama-sama na maging buhay na patotoo na mayroong Diyos na namatay, mayroong Diyos na nabuhay, mayroong Diyos na sa kanyang pagkamatay, ang sanlibutan, ang sangkatauhan ay nawala ng pag-asa. Ngunit dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, ang sangkatauhan, tayo ay nagkaroon ng buhay na pag-asa, nagkaroon ng kaliwanagan lalo ang ating mga buhay. Kaya tara na mga kapatid, masaya tayo at taglayin natin ang pagpapala ng Diyos na maging ako at ikaw ay ipagpatuloy natin ang misyon na ipinagkatiwala at sinimulan ng ating Panginoong Hesukristo. Handa ka na ba? Ako, handa na. Tara na! Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, tayo po ay dumapit sa Panginoon sa diwa ng panalangin, kalakip ang ating pasalamat at ganon din sa ang kasunod nito ay ang benediksyon. Tayo ay manalangin. Diyos naming Ama, nagpapasalamat po kami sa isang pagpapala na aming tinanggap ang iyong mga salita sa mga oras na ito. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na ang aming pagkaunawa, ang aming pagtanggap, ito ay may sa pamuhay namin sa araw-araw naming mga buhay. Kalakip nito, Diyos, nagpapasalamat po kami sa isang responsibilidad na inatang mo sa aming mga balikat. Hindi lamang, Panginoon, na kami ay pinagpala mo sa iba't ibang larangan ng paglilingkod, kundi mayroon kang inasahan sa amin, O Diyos, na patuloy at sama-sama kami na ihakbang aming mga paa upang dalhin sa iba ang yung mabuting balita. Kung paano po kami tinuruan noon, ito po ay binigyan nyo rin kami ng kaalaman upang ito din ay maipagpatuloy namin sa pamagitan ng pagmimisyon, sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamagitan ng pagbahagi ng yung mabuting balita para sa iba. Tulungan nyo po kami na ang aming mga puso ay handang ipagpatuloy ito, handang maglingkod sa inyo ng mayroong kagalakan at kasigasigan. Ang lahat ng ito ay aking inihiling sa makapangyarihang pangalan lamang ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig, ang pakikipisan ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang sumaatin. Humayo tayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.